panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Frankie Lizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng ating mga balita, sa pagsisimula ng 2013, programang Sikad o Marangkada, kabuhayan, kalusugan at ekoturismo binigyang halaga. Sipag at dedikasyon ng mga kawani sa pagtatrabaho, susuklian ng Administrasyong Umali. Vice Gobernador Bons Dolor nagdiwang ng ika-20 taong pagiging lingkod bayan. Minskat, host ng Squaw Olympics 2013. Sa detalye ng ating mga balita, para sa mabihayang pagpasok ng taong 2013, naghatid ng panibagong biyaya si Governor Alfonso V. Umali Jr. sa kanyang mga kababayan sa pamamagitan ng Strategic Intervention and Community Focused Action Towards Development o SICAD. Narito ang report. Noong Enero 14, lumagda si Governor Boy Umali sa isang Memorandum of Agreement, katuwang ang Conservation International na kinatawan ni Director Ricky Nunez at ang pamahalaan lungsod ng Calapan sa pamamagitan ni City Mayor Salvador Yachon na nagkukumit ng buong pagsuporta sa pagpapalakas ng aspetong pangkabuhayan at paghahanda sa epekto ng climate change. Naging saksi rito si Silunay Barangay Captain Venancio Vergara. Pinangunahan din ni Governor Umali ang pamamahagi ng 120,000 pesos na financial assistance sa dalawang samahang pangkabuhayan, ang Samahan ng Bagong Pag-asa ng Barangay Navotas at sama-samang nagkakaisa ng pamayanan si Lunay na kapwa tumanggap ng 60,000 tulong puhunan sa ikalawang pagkakataon. Namahagi rin ng mahigit 400 PhilHealth card si Governor Umali sa mga kwalipikadong residente ng mga barangay ng Silunay, Maidlang at Navotas. Sa kanyang pananalita, sinabi ni Governor Boy na pagkakaisa ng mga namumuno at pakikiisa ng mamamayang Mindoreño ang dahilan kaya dire-diretso ang biyayang naibibigay nila sa mga mahihirap nating kababayan sa pamamagitan ng SICAD o Strategic Intervention Community Focused Action Towards Development. Yung po ang isang napakalaking pangyayari dito sa atin na kung saan nagkaintindihan po tayo lahat. Naging consultative po kami, nilapit po namin ano ba mga pangailangan, pinag-aralan namin maigi. Magmula nung PA ako, ang dami ho natin proyekto, pero unfortunately, ang problema ho natin, kung paano nga pagsama-samahin ito. Dahil ang napansin po namin nung una, ang dami nating proyektong nasyonal, galing sa nasyonal. Pag binabasa atin, hindi naman tugma-tugma. Meron tayo nabibigyan ng education, mga scholarship, meron tayo nabibigyan ng livelihood, meron tayo nabibigyan ng, basta kung ano ibabasa atin, yun ang mga binibigay natin. Pero unfortunately, iba't ibang mga tao ang nabibigyan natin. Kaya ho, hindi ho naramdaman. Sa haba ng panahon, ito ho ay marami ho ang hindi nakaramdam nito. Pero ngayon, ang ginawa po natin, nagtatag tayo ng isang convergence. Pinagsama-sama natin at tinawag nating SICAD. Ito po ay ang pinagsama-samang mga programa ng gobyerno na pinagsama-sama rin natin muli at saka natin ibinigay ng todo sa tao. Kaya kayo ngayon, kasama na kayo sa SICAD Barangay. No? Kaya lahat po ng mga makukuha namin, kasama na po kayo, todo namin ibigay sa inyo. Nang sa ganon, maramdaman nyo po na kayo ay kasama ng lipunan. Hindi po katulad ng mga nangyayari noong nakaraan na kung saan hindi maintindihan. Meron din mga bayan na wala rin kalaban katulad ng Bungabong at ng Socorro. So, ang ganda po ng naging samahan natin. Hindi lang sa mga munisipyo, manapay pati sa sangguniang panlalawigan.
Kaya tayo po ngayon ay napakaswerte. Isa po tayo sa lalawigan na tinitingala ngayon ng national government. Tinitingnan nila paano natin nagagawa ito. Nagiging halimbawa po tayo sa lahat ng mga iba't ibang lalawigan dito sa buong Pilipinas. Pasasalamat naman ang ipinaabot ni na City Mayor Salvador Liachon at City Vice Mayor Jojo Perez sa paglalagay sa lungsod bilang prioridad ng pamahalaang panlalawigan sa mga programang pangkabuhayang kagaya nito. Years ay bihira ulit tayo makakita ng ganitong pagkakataon na tayo ay direkta, bumibisita pa. No? Ang gobernador, sabi ko nga, ako'y nakakapaglibot-libot sa ibang bayan, napakahirap pala. Pero ngayon ang gobernador ay naandito partikular para ibigay ang tulong una sa kalusugan. Naandyan ang mga PhilHealth cards ninyo on top of the orange cards na makakatulong sa inyo. At yung isang pangkahalatang programang pinaka-importante ng pamahalaang panlalawigan, ito yung SICAD, no? Isang malawakan na programang para itaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Nakakalungkot dahil some years back, siguro mga 4 o 5 taon ang nakaraan nang idineklara ang ating lalawigan bilang ika-12 pinakamahirap na lalawigan sa buong Pilipinas. Kaya sabi ko, on top of so many programs na ginagawa natin, maaaring ito man ay infrastructure o anumang programang pangkalusugan, importante pa rin yung pangkabuhayan at itaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan. So on that note, palakpakan ho natin ang provincial government headed by Governor Umali. Kung paglilimiin mo, ay gusto ko lang paalala sa inyo na yung ginagawa ni Governor, ginagawa ni Ricky at sa city government, kasama ang mga barangay officials ninyo. I think nung na-explain sa akin ni Tita Olive, Loknen, sabi sa akin, ano ba kako ibig sabihin ng sikad? Pag sikad mo, talsik lahat. Ibig sabihin, agresibo, mabilis, no? At agaran. Ito po ay hindi lang basta binibigay ng pamahalang panlalawigan. Kinakailangan ng pagtutulungan ng ating mga komunidad. Well, siyempre ho ay napakagandang pagkakataon din ito na ako'y makarating dito para makiisa sa programa ng provincial government, yung SICAD, yung pagbibigay ng livelihood ng financial assistance sa 3 barangay para sa inyong livelihood program. At napakaganda ho at merong talagang katulong ang pamahalaan lungsod ng Calapan sa pangunguna ni Mayor Doy, ang provincial government sa pagbibigay ng mga livelihood programs sa mga barangay na nasasakupan ng lungsod ng Calapan. At syempre yan ay sa pangunguna po ng ating mahal na Gobernador P.A. Umali. At syempre sa programa ng Conservation International, na kami po ako ho bilang chairman ng Green Calapan Program ng lungsod ng Calapan, ang proyekto para sa proteksyon at pangangalaga ng kalikasan ay natutuwa dahil ito hong mangrove plantation nyo dito sa Barangay Silunay ay mas lalong napoprotektahan at naalagaan. Yun hong ibang lugar na wala pang mangrove na mga tanim, sila ho ay nagpipilit pa nga magtanim. Nagpipilit pa silang magsimula. Yung JJ ho kasi simula lang nun. Hindi pa ganun katagal, nagsisimula pa lang sila magtanim ng mangrove. Pero ito, na andyan na yung mangrove nyo, ay dapat na lamang alagaan at dapat proteksyonan na lamang ito. At nagpapasalamat tayo na andyan ng Conservation International para suportahan ang mga ganitong programa. Samantala, nauna na rito noong Enero Agis na bahagi rin ang SICAD team ng mga punong pananim sa Barangay Alcate, Victoria. Kasama ang Philippine Army, nagsagawa rito ng maramihang pagtatayo ng mga palikuran sa may mahigit 20 pamilya sa barangay na ito. Kasama sa mga naging panauhing pandangal sa okasyong ito, sina Victoria Mayor Alfredo Ortega at Bishop Puerlito Kahandig. Ang aktwal na pagpapadaloy ng mga programa sa SICAD ay magkakasamang pinangangasiwaan ng mga field coordinators nito na sina Binibining Lorelaine Sevilla, Binibining Lynn Alcañeses at sina SICAD Chief Field Coordinator Muñek Malgar at SICAD Advisory Group Member and PGOM Planning Consultant Olive Palomaria.
Motibasyon ang isang mahalagang aspeto upang higit na magsipag at magkaroon ng mas mataas na antas ng dedikasyon sa trabaho ang mga manggagawa ng isang kumpanya o mga kawani ng gobyerno. Isa itong sekreto ng isang magaling na leader sa tagumpay ng isang organisasyon. Noong Enero 14, pagkatapos ng flag ceremony ng mga kawani sa Kapitolyo, ipinahayag ni Governor Boy Umali ang katuparan ng kanyang hangarin na maayos ang istruktura ng organisasyon ng pamahalaang panlalawigan. Kaugnay ito ng natapos na Organizational Improvement Plan o OIP, ipinahayag niyang nararapat lamang suklian ng insentibo ang mga kawaning napatunayan nilang may mataas na antas ng dedikasyon sa kanilang pagtatrabaho sa Kapitolyo, kaakibat ang maayos na pag-uugali at gawi sa pagharap sa mga kliyente ng kanilang tanggapan. Partikular din niyang sinabi, ang pagtataas sa matatagal na sa pwesto na kinakitaan ng sipag at dedikasyon sa pagtatrabaho, subalit sa mahabang panahon na hindi na itataas ng posisyon. Maraming salamat. Nakalipas yung isang buong taon na maganda yung naging resulta. Nagtulungan tayo, nagkaisa. Ngayong pasado na yung OIP, maglalagay tayo, magpuposisyon na tayo ng mga tao. Kaya yung mga tatamad-tamad, pasensya kayo. Wala po ngayong palakasan. Kung sino yung senior, kung sino yung pinaka dapat na ma-appoint, palagay ko siya dapat ko talagang i-appoint. Kaya hindi na po tayo maglalagay ng posisyon na hindi na nararapat sa kanila. Kasunod nito, pinasaringan ng punong lalawigan ang mga kawani ng Kapitolyo na wala pa aniyang alas 5 ng hapon ay nakapila na kaagad sa finger scan machine para sa uwian. Ngayon po, yung pipiliin natin mga tao, kailangan yung pakikinabangan na, hindi yung bago mag-alas 5 nakapila na ron sa biometrics. Samantala, hinikayat ng mga kawani na samantalahin ang pagkakataong ibinibigay ng pamahalaang panlalawigan na makapag-aral ng libre upang matapos ng mga ito ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo o kung nais makatapos ng masteral course para sa career advancement ng mga ito. Simula nang maipagawa ng Administrasyong Umali ang malalaki at modernong sports complex sa Jose J. Leydo Memorial National High School, tila nagiging paboritong pagdausan ang lalawigan ng Oriental Mindoro ng malalaki at mga panrehiyong athletic at sports competitions. Matatanda ang dito rin idinaos noon ang Mimaro para Amit at ang katatapos lamang noong Oktubre na nakaraang taon na Batang Pinoy Southern Luzon Leg. Sa pagpasok ng taong 2013, heto na naman ngayon ang isa pang malakihang sports event, ang State Colleges and Universities Athletic Association Regional Olympics. Alamin natin ang detalye sa balita ni Ana Marie Reyes. Noong January 11, formal na binuksan sa Jose J. Leydo Jr. Memorial National High School ang State Colleges and Universities Athletic Association Regional Olympics 2013 na nilahukan ng 3,380 athletes, coaches at mga opisyal ng kinatawan ng 12 delegasyon mula sa Region 4A at Region 4B na kinabibilangan ng Mindoro State College of Agriculture and Technology, Batangas State University, Cavite State University, Laguna Polytechnic University, Marinduque State College, Occidental Mindoro State College, Palawan State University, Romblon State University, Southern Luzon State University, University of the Philippines Los Baños, University of Rizal System at Western Philippines University. Ngayong taon, host ng panrehiyong palaro ang MINSCAT na pinangungunahan ni Dr. Jessie T. Zamora kasama mga mag-aaral at opisyal ng lahat ng campuses na nag-iisang state college sa lalawigan na matatagpuan sa Victoria, Bungabong at Calapan City. Sa ginanap na opening program, binigyan din ni City Mayor Salvador Liacho na kasabay ng pagtatagumpay sa larangan ng sports ay kailangang iba yung pagpapahalaga rin ng ibinibigay ng mga atleta sa kanilang pag-aaral. Para naman kay Dr. Zamora, isang napakalaking karangalan para sa MINSCAT na mag-host ng Regional Olympics matapos ang paghihintay ng 18 taon. Bagamat pinakabata at pinakamaliit anyang kolehiyo ang MINSCAT, katangi-tangi naman ang pagkakaisa at suporta ng mga opisyal, kawani at mag-aaral nito bukod pa sa napakalaking suportang ibinibigay sa paaralan ng mga opisyal ng lalawigan. Ang nalalapit ng conversion ng MINSCAT bilang isang universidad ngayong taon na magandang balitang hatid ni 1st District Congressman Rodolfo G. Valencia sa okasyon. Ayon kay Congressman R.G.V. na siya ring nagpanukala sa Kongreso na maging isang state college ang paaralan, aprobado na sa mababang kapulungan at ang paglagda na lamang ni Pangulong Aquino ang kailangan
upang maging state university ang MINSCAT. Aprobahan na po ng Kongreso ang conversion of MINSCAT into what we will call Mindoro State University. Ang kulang na lang po din ay yung pong final na ito po ay padala sa Malacanang ng Senado. Ngunit matapos po ang 12 taon, kasi po inabot ng 12 taon ito sapagkat marami pong dumaang taon na walang budget ang ating pong bansa. Ngayon, lumusot sa Kongreso sa lower house, lumusot na rin sa Senado. Kaya siguro po sana, bago ho mag-Febrero, finally, makuha na po natin ang pirma ng Presidente. Binubulong po sa akin ni Dr. Jesse kanina, lalakarin po natin upang sa wakas, meron na rin po tayong Mindoro State University sa ating po mahal na lalawigan. Pagbati at higit pang pagpapairal ng disiplina ang paabot naman ni 2nd District Representative Reynaldo V. Umali na kinatawan sa okasyon ng kanyang may bahay na si Dr. Linda Umali. I hope that you will give your best, bearing in mind what is more important is to have fun and make the most of the opportunity to get to know one another even better with more relaxing and enjoyable circumstances. So once again, thank you to all those who exerted their best efforts to make this year's Olympics possible. Pinaalalahanan naman ng Regional Director Dr. Chatisha Tagibaw ng Commission on Higher Education ang mga atleta na maging patas, magpakumbaba sa pananalo at tanggapin ng maluwag sa kalooban ng pagkatalo. Ang mahalaga ayon kay Dr. Tagibaw ay kung paano naging paraan ng mga atleta sa paglalaro sa iba't ibang larangan. Samantala, nagpabot din ng pagbati sa okasyon si Aurora Congressman Juan Edgardo Angara na siyang chair ng House Committee on Higher and Technical Education at isa sa Board of Trustees ng State Universities and Colleges in the Philippines. Ang oath of sportsmanship ng athletes at officials ay pinangunahan ni na Regional Pasok Olympics 2012 gold medalist Giselle Angeli Bilay at SCUAA Athletic and Sports Division President Dr. Almon Oquendo. Ang SCUAA Olympics 2013 ay formal na binuksan ni Pasok 4 President Dr. Jeter Sespeñe na siya rin kasalukuyang presidente ng Palawan State University.